Ang atin po naman po ngayong theme, ngayong pong month of July ay stay focused. Sabihin mo nga sa iyong katabi para hindi ka mag-worry sa lahat ng mga pangangailangan mo sa buhay mo. Wala yata akong kausap ngayon. Sabihin mo sa iyong katabi para marami kang ma-achieve sa buhay. Sabihin mo sa iyong katabi para malayo pang iyong marating. Stay focused. Yan. Alam niyo po, kapag ang isang tao ay hindi nakapokus, malamang ang kanyang gagawin ay hocus-pocus. Kapag sinabi pong hocus-pocus, sa dictionary ay nonsense activities. Ibig sabihin ay di kung ano-ano na lamang ang kanyang gagawin. At kapag ang isa pong tao ay wala siyang focus, kadalasan they are, he or she or they are wasting their time, money, and energy. At hindi nila alam saan napupunta ang mga pera nila, ano nang nangyayari, gumagastos naman, kumikita naman, pero bakit parang wala naman silang nasa-save, parang wala namang naipupundar kahit na Baka naman ang problema ay hindi dahil masipag, kundi wala ka lang talagang focus at hindi mo alam kung ano ba talaga ang kailangan. Kapag sinabi po natin mga kapatid na focus, ang focus po it is the ability to give your full attention to what matters most. Ibig sabihin ay ito ay pagbibigay ng iyong buong isip, puso at panahon sa isang bagay o sa iyong layunin na gusto mong ma-achieve sa buhay na hindi mo hinahayaan ang iyong sarili na ikaw ay ma-distract ng kagipitan, ng problema, ng kawalan ng pera, or ng persecution. Kapag sinabing focus, it is the ability to give your full attention to what matters most. Ano ba ang mahalaga? Sometimes, tayo po ay masyadong nagbubuhos doon sa mga bagay na urgent, pero hindi naman talaga importante. So we have to identify what is urgent and what is important. Meron naman talagang urgent at saka talagang important. Alam mo, nanay mo inatake, di urgent yon, importante dalhin mo sa ospital. Yan. Pero yung may sale sa SM na yung pera mo ay dapat ay pang tuition, dahil ang SMA nag-declare ng sale na hanggang ngayon na lamang, hanggang mamayang hapon. Ang ginawa mo, yung iyong pambili, dahil meron kang gustong bilhin doon, ibinili mo yung iyong pambayad sana. Urgent, pero hindi naman important. At dahil doon, nag-suffer ka ngayon sa paghahanap ng iyong pambayad sa tuition. Kinakailangan po natin tayong mag-focus sa kung ano ang mahalaga, kung ano ang ipinapagawa ng Diyos sa atin, at kung ano talaga yung talagang kailangan. So, kapag ka po tayo ay hindi nakafocus sa ating pong ginagawa, mapapansin po natin mga kapatid na tayo po ay hindi natin nagagawa ng maayos kung ano yung ating ginagawa kapag ka po tayo ay walang focus. Sabi po sa aklat ng Philippians chapter 3 verse 12 hanggang 14, basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay nito, hindi rin sa ako'y ganap na. Ang ginagawa ko ay sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. So sabi po ng verse 13, mga kapatid, hindi ko pinapalagay na natupad ko na ang mga bagay nito. Ang ginagawa ko'y nililimot, o ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na maisakatuparan ang nasa hinaharap. Pagdating sa verse 14, sabi niya doon ay nagpapatuloy ako tungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Sino ditong gusto niyang ang kanyang buhay ay mapunta sa langit? Yan. Kaya never allow
worldly things can distract you in following your God, in serving God. Huwag mong hayaang ma-distract ka ng mga nangyayari dito sa mundong ito. Mag-focus ka lamang sa Panginoon. Sabi ng Bible, look unto Jesus, the author and the finishers of our faith. Ituon natin kay Jesus ang ating paningin. Siya na pinagmumula ng ating pananampalataya at nagpapasakdal nito. So, saan ba tayo dapat mag-focus? Ano ba yung talagang dapat maging focus natin sa buhay? Una, mag-focus ka sa Diyos. Kasi pag nakafocus ka sa Diyos, malalaman mo kung ano yung plano ng Diyos sa iyong buhay. Pangalawa ay mag-focus ka doon sa kung ano yung ipinapagawa niya sa iyo. Kasi tayo, iba-iba ang pinapagawa ng Diyos sa atin. Hindi pare-parehas. Iba po ang pinapagawa ng Diyos sa akin, iba po sa inyo, iba sa inyong katabi. Ngayon, kung ano yung ipinapagawa sa inyo ng Diyos, ay yun po ang gawin po ninyo. Dahil kapag ka po tayo ay marami pong ginagawa, lalo po tayong walang matatapos. Wala po tayong ma-achieve sa buhay. At saan pa tayo dapat mag-focus? Mag-focus tayo doon sa kung ano talaga yung mahalaga, kung ano talaga yung importante, kung ano ba talaga yung kailangan. Kasi po, mas ibinubuhos ng marami yung kanila pong oras, yung kanong energy, even pera or time, sa hindi naman importante, na wala namang maitutulong sa kanila pagkatapos nilang ibuhos ang kanilang time and energy sa mga bagay na yon. Nauuwi lawang sa wala. Sayang naman. Okay? Kaya marami po ay nabubuhay at nawawala na dito sa mundo na wala silang na-achieve. Wala man lamang legacy na naiwanan o wala man lamang naipundar na kahit na ano. Kaya dapat po, mga kapatid, we must live as wise. Sabi ni Paul sa mga sa Ephesian believers. Tayo daw po ay maging matalino kung paano tayo nabubuhay. We must be careful how you live. You must be careful how you live. Live as wise, not unwise. Make the best use of your time because the time is evil. So, kinakailangan po ay i-focus natin yung ating puso, ang ating isip, ang ating lakas, yung ating panahon doon sa mga mahahalagang bagay na makapagdudulot sa atin ng paglago, pag-develop ng ating sarili. So, ngayon mga kapatid, ay nasa sa inyo kung ano po ang gusto ninyong maging focus sa taong ito, or next year, or this month, ano po ba ang inyong focus? Yan, meron tinatawag na general focus. Meron namang focus na about do sa assignment or do sa task na ibinigay sa iyo ng iyong boss. Okay? So, ngayon mga kapatid, tayo po ay nabubuhay sa mundo na punong-puno ng maraming mga distractions. Itong mundong ito ay maraming mga nakaka-distract sa ating isip. Lalo na kapag nakakabalita tayo ng mga war, ng mga crisis, mga calamities, tataas ang mga bilihin, diba? Ganun, wala nang katapusang gera sa Middle East. Parang roller coaster ang mga presyo ng langis, di ba? Sa mga nangyayari sa politika, sa mga nangyayari sa Pilipinas, ang daming mga kung ano-anong mga away ng mga iba-ibang mga grupo, yan. At kung sino-sinong kanilang mga kinakampihan, nakakalito na. At kapag ka po tayo ay nakapokus doon sa mga nangyayaring yon, mga kapatid, nakakaapekto po yun sa ating buong buhay, sa ating pong pagkatao. At ang naging resulta po noon ay tayo po ay nagwo-worry. At ang sabi ng Biblia, sino ang makapagpapahaba ng inyong buhay ng 1 oras man lamang sa pamamagitan ng pagkabalisa? Kaya napaka-importante mga kapatid, tayong lahat ay magkaroon ng focus. Hindi po natin control ang gera, hindi natin control ang crisis, pagtaas-baba ng mga bilihin, hindi natin control ang nangyayari sa Pilipinas, hindi natin control ang earthquake, hindi natin control yung mga calamity, mga bagyo, hindi natin control yun eh. Pero pwede po tayong mamili
kung saan po tayo magpo-focus o saan natin itutuon ang ating isip. Doon po ba sa mga negative na nangyayari sa mundo o sa Pilipinas o sa mga pangako ng Diyos? Pwede mong piliin kung saan mo ipo-focus ang iyong isip, ang iyong paningin. Parang halimbawa, meron kang hawak na isang telescope. O depende sa mo ba ipo-focus yung telescope doon sa basura o doon sa mga magagandang tanawin. So, ikaw ang mamimili. Yung mga nangyayari sa mundo, hindi natin control, pero pwede nating piliin kung saan tayo magpo-focus. Sa ipinapagawa ng Diyos o doon sa mga taong nagpe-persecute sa atin. Yung mga JA1, yung mga yan, kunti ang mga yan, pati mga kaluluwa, pinapatanggap sa Panginoon. Mga ganun. Saan ka ba magpo-focus? Doon sa resulta na ang mga tao ay nakakalaya at ang kanilang buhay ay nagiging maginhawa o doon sa mga bashers? Kaya pagka lagi natin pong pinakinggan yung mga bashers, I am telling you, we cannot please everybody. Kung tayo lamang ay laging susunod sa kung ano ang gusto ng mga bashers na gawin natin, I am telling you, mapapagod lamang po kayo. Pero kapag nakafocus po tayo sa Diyos, ay pinapagawa ng Diyos sa atin, sasamahan tayo ng Panginoon. Amen? Palapakan natin si Lord. So kaya, kung ikaw ay estudyante, mag-focus ka sa iyong pag-aaral. Kung gusto mong makakuha ka ng mataas na grades. Kung ikaw naman ay negosyante, mag-focus ka sa iyong business. Paano ito palawagin? Hindi doon sa mga bashers. Kung ikaw naman ay empleyado, nagtatrabaho, mag-focus ka doon sa task na assignment na binigay sa iyo ng iyong boss para ikaw ay mayroong ma-achieve. Kung ikaw ay nagse-serve sa Panginoon, mag-focus ka sa paglilingkod mo sa Panginoon, sa iyong ginagawang paglilingkod sa Kanya, para ikaw ay maging fruitful and productive. Kaya para rin huyang sa pag-gym, kung ikaw ay lahat ng mga nakalagay diyan na barbell, pinagbubuhat mo lahat ng pinagbubuhat, baka mapilayang ka lang, pero hindi ka makapag-develop ng magandang posture o magandang development sa iyong katawan. Kaya doon sa mga nag-gym, hindi pala yung pagpasok mo sa gym, lahat ibubuhatin mo. Meron ka lamang focus sa isang araw. Kung gusto mo palakihin lamang ang bicep, doon ka lang mag-focus doon lang. Noong una kong pag-gym, kasi may gym diyan, lahat binubuhat ko. Ako pinagalitan noon, hindi ganyan. Mag-focus ka lamang, kung chest lang ang gusto mong i-develop, doon ka lamang muna. Then the following day, tsaka yung iba, hindi po pwedeng halo-halo. Dahil mapupunit lang ang iyong muscle, pero wala kang development na makikita sa iyong sarili. So, even pala sa ganung bagay, ay kailangan din ng focus sa lahat ng bagay. Kung gusto nating makita yung great result sa buhay natin, kinakailangan pala na meron po tayong focus. Ngayon po, pag-usapan po natin yung tatlong mahalagang bagay. What are the benefits of staying focused? Ano ba ang kahalagahan ng pagkakaroon ng focus sa ating buhay? I will share to you 3 important matters. Number 1, mga kapatid, focus helps us to work faster. Ang focus po, pagkakaroon po ng focus ay nakakatulong po yan para magawa natin ang isang task o isang trabaho ng mabilis. Nasubukan nyo ho ba na halimbawa po kayo nagwawalis sa harapan ng inyong bahay, na dapat naman yung pagwawalis sa iyong harapan ng iyong bahay, matatapos mo lang naman ng 5 minuto. Dahil yung kapitbahay, ikaw ay minarites. Ibig sabihin, sinabihan kung ano ang kumare, ano bang, inabot na kayo ng 3 oras ng kwentuhan. Nakatumpok dito yung mga dahon ng mangga at nandyan yung daspan. Umupo ka na. Inabot ka ng 3 oras na dapat sana matapos mo sa 5 minuto lang ang pagwawalis. Inabot ka na ng 3 oras. Tumagal at hindi mo na nagawa yung iba mong trabaho. Napapansin niyo po, bakit? Dahil na-distract ka. At ikaw naman, nag-enjoy din doon sa kanyang kwento. Mawala ka na sa focus.
Kaya ang focus ay nakakatulong, mga kapatid, para ang mga oras ay makatipid tayo ng oras. Ang focus ay nakakatulong para makapatipid tayo ng pera. Ang focus ay nakakatulong din, mga kapatid, para tayo ay makatipid ng ating energy. Kaya pansinin natin, mga kapatid, baka naman kulang laang tayo sa focus, kaya wala tayong natatapos. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kapag ikaw ay mayroong focus, ikaw ay mayroong matatapos. Naalala ko po, nung ako po ay nag-aaral pa sa drafting engineering, yung pong instructor namin, mapapagawa sa amin ng mga, ng mga plates, yan, sa mga drawing. Yun ang gagawin ng aking mga kaklase, maglilibot yun. Papanoorin yung mga ginagawa ng ibang mga estudyante din doon sa loob. Hanggang sa dumating na po yung time na talagang kailangan i-submit ay hindi pa po sila natatapos. Kasi ang ginagawa ay nakikipagkwentuhan. Kaya ako po, ang ginagawa ko po, palibhasa noon, hindi ako maimik, masalita, ibang kwento. Doon lang ako nakapokus sa aking paggagawa. Ako yung nauuna laging natatapos. Kaya yung mga kaklase ko, tumutulad na sa akin. Ang nakita ko po doon, mga kapatid, ang focus ay nakakatulong para mabilis nating matapos kung ano yung ating assignment, kung ano yung ating task na dapat nating gawin sa araw na yon. Ang tao pong mayroong focus ay hindi po siya basta-basta nadidistract. Kasi kapag ka po tayo ay pinansin natin yung mga distraction sa ating paligid. Halimbawa, nag-aaral ka, tapos nag-focus ka sa pag-aaral mo, kaya lang may mga problema sa bahay ninyo. Dahil doon, yun ay nakaka-apekto para sa iyong performance sa school. Kaya ang nangyayari, mga kapatid, bumabagal ang ating speed kapag ka tayo ay pinapansin natin yung mga distractions. Kapag ka tayo ay, halimbawa, nakapokus tayo sa ating ginagawa, pero dahil doon sa mga distractions, inilipat natin ang ating tingin sa mga negative things, bumabagal ang ating speed. Halimbawa, excited ka sa paghayo, talagang ikaw hayo ka ng hayo. Ngayon, mayroong nagpe-persecute sa iyo, hinahadlangan ka. Ay dahil ikaw ay nag-focus doon sa mga negative na sinasabi ng mga unbeliever o mga sinasabi ng mga taong pinadala ni Satanas, bumagal ang iyong speed. Parang nawalan ka na ng gana. Ayaw mo na tuloy magpatuloy. Ano ang naging resulta? Bumagal ang iyong speed. Ang misyon ni Satanas, madi-focus tayo. Bakit? Kasi para po, mga kapatid, ang misyon ni Satanas, tayo ay pabagalin sa ating ginagawa. Pabagalin ang ating speed. Kasi pag bumagal ang ating speed, kaunti lang yung ating ma-achieve. Maaaring hindi ka mahadlangan ng kaaway sa iyong paghayo. Talagang ikaw ay very on fire. Pero pwede niyang pabagalin. Anong gagawin? Ang gagawin niya, papadala siya maraming distraction. Tapos ikaw naman, ang iyong attention mo, doon ka titingin sa mga negatibong bagay na nangyayari sa paligid. Babagal ka ngayon. Hanggang sa tamarin ka na at hindi ka na magpapatuloy. Kaya nga, pansinin natin, mga kapatid, doon sa Book of Nehemiah, si Nehemiah po, ay nagkaroon siya ng burden na i-build ang wall of Jerusalem. Kasi nakakahiya ang kanilang bansa dahil wala daw po silang bakod, nasira ang kanilang bakod. Parang halimbawa, yung bahay mo, tapos biglang yung CR walang dingding, nakakahiya, siya po ay nagkaroon ng passion na i-build ang walls of Jerusalem at ayusin ang mga pader. Kaya lamang po, yung mga bansa sa kanilang paligid, ay sila po ay dinidistract. Ayaw po nila na mayroong magmamalasakit na magbibuild ng wall sa Jerusalem. Nung malaman po ng mga kaaway ng Israel na sila po ay magbibuild ng wall para itatayo nila yung nasirang pader, sila po ay ininsulto.
ang mga mga masuwahing bansang ito, magtatayo ng pader. Anong klaseng pader ba ang itatayo ng mga yan? Baka madaanan lang ng asong gubat, sira na. Yung dami po mga destruction na sinasabi sa kanila. Sila po ay, gustong hadlangan doon sa kanilang ginagawa. Pero, nag-focus lamang po si Nehemiah at saka po yung kanyang grupo sa pagbibuild. Inignore nila yung mga bashers nila at nag-focus lang sila sa pagbibuild noong walls of Jerusalem. And you know what happened? Sa maikling panahon lamang po, sabi ng Nehemiah 4:6, lalo kaming nagpatuloy. Kita ninyo, inignore nila yung mga bashers. Hindi nila, siguro, madaming comment doon sa comment section. Hindi niya binabasa. Hindi nagbabasa ng mga negative comment. Doon lang sila nakafocus sa kanilang task. At ang sabi po ay hindi daw po nagtagal, ay nangalahati daw po agad sa taas nito dahil masigasig ang mga tao sa pagtatrabaho. Kaya hanggat nakapokus ka sa iyong ginagawa, excited ka pa. Hanggat nakapokus ka sa ginagawa mo, hanggat nakapokus ka sa dreams mo, meron kang excitement. Pero kapag the moment na ang iyong focus ay inilipat mo na doon sa mga negative people, doon sa mga masamang, mga pangit na sinasabi ng mga ibang tao patungkol sa iyo, patungkol sa iyong ginagawa, ay ikaw ay madi-discourage na. Hanggang sa tamarin ka na, mawalan ka na ng gana. At sa totoo lang, pagka ikaw ay nawalan ng gana, ikaw ay nanghina, ang hirap uling ma-regain. It takes time para ibalik uli yung excitement. Alin kaya ang mas mahirap gawin? Mag-focus sa kung ano yung task na ginagawa mo at i-ignore mo na lang yung bashers? O pabalikin yung nawala mong excitement dahil pinansin mo ng pinansin yung mga negative comment ng ibang mga tao doon sa iyong ginagawa? Ikaw ang mamimili. Alin ang mas madali? Ang mag-focus ay pinapagawa ng Lord sa iyo o ang papanumbalikin yung iyong sigla at ang iyong excitement sa iyong ginagawa matapos kang mawala ng gana dahil pinansin mo ng pinansin yung mga negative people na nagsasabi sa iyo ng hindi magaganda na bagay. Nasa sa iyo ang pagpili. Sabihin mo sa iyong katabi, kung ako sa iyo, mag-focus ka na lang doon sa ginagawa mo. Huwag natin pansinin ng iba. Minsan kasi, yung pagkukumpara, yung ikukumpare mo, yung ginawa mo sa ginawa ng iba, madidistract ka din. Hindi po tayo pare-parehas ng kapasidad. Kaya do not compare your achievements sa achievement ng iba nating ka-churchmate o kamanggagawa. Dahil magkaiba-iba po tayo ng level at magkaiba-iba ng design ng Lord sa atin at pagkatawag sa atin. Mag-focus ka lamang doon sa kung ano talaga yung in-assign sa iyo ng Lord na gusto niyang gawin mo para sa Kanya. Amen po? So, ano ang focus? Ang focus po, yan ay nakakatulong para mapibilis natin yung mga ginagawa natin. Matapos natin ng mabilis agad. Magawa natin ng mabilis yung ating ginagawa. Doon po sa Nehemiah chapter 6 verse 15 and 16. So ito na po yung nangyari. Pagkaraan daw po ng 52 araw na paggagawa, natapos ang pader noong ika-25 araw ng ika-6 na buwan. Ika-6 na buwan. 6 months. No? Sabi po doon ay, sa verse 16, nang mabalitaan ng aming mga kaaway sa mga bansang nakapaligid na tapos na ang aming trabaho, napahiya sila at nagpag-isip-isip nilang ito'y nagawa namin dahil sa tulong ng aming Diyos. Kaya pag ikaw ay may focus
tutulungan ka ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, you must have focus. Para tulungan ka ng Diyos. Mag-focus ka lang sa Kanya at tutulong ang Diyos sa iyo. Huwag mong pansinin ang mga negative people. Huwag mong pansinin yung mga hindi magagandang sinasabi ng mga tao patungkol doon sa iyong ginagawang tama. Okay? Patungkol doon sa ginagawa mong tama, huwag mong pansinin yung mga distractions. So, ang focus ay nakakatulong para magawa natin ng mabilis kung ano yung ating task na ginagawa. Yung dyan sa may Arsadon compound, may ginagawa ho dyan, may ginagawa po drainage at saka ginagawa po yung kalsada. Yung sa buong Arsadon compound. So yan ho ay nag-start doon sa mismong lote ng ating church. At dapat po yan, 2024, dapat po matapos lamang po yan ng 6 na buwan. Kasi nakalagay po doon sa doon sa target date na dapat matatapos lang siya ng 6 na buwan. Ngayon po, magdadalawang taon na, nakatenga pa din po. At marami na pong naaabala na mga doon, mga factory doon, hindi nila maipasok yung kanilang truck. Hanggang sa merong vlogger na nag-vlog, hanggang sa makarating yata kay Dison at pinuntahan at pinagalitan yung kontraktor. Kaya ho hindi natapos yung sa tama, ng mabilis, ay dahil ang ginawa po ng kontraktor ay kumuha pa ng iba pang mga kontrata sa iba-ibang mga barangay, sa iba-ibang mga lugar. Minsan nagtatrabaho din, kukuhanin, dadalhin doon. Minsan yung equipment na naririnig, ililipat doon. Minsan mamaya dadalhin doon. Minsan mamaya doon. Minsan, tapos bukod pa doon sa kwentuhan ng kwentuhan, yung mga nagtatrabaho, lalong bumagal. Noong nagalit po yung ng DPWH, pinuntahan, kumuha ng ibang kontraktor. Alam niyo po ang nangyari, sa loob ng 2 linggo, tapos yun hong lahat ng ng mga sinimentuhan doon. Nakakadaan na ngayon na maganda na po yung daan. Sabi ko doon sa mga taga doon, sabi, pwede naman palang pabilisin. Ba't hindi agad ginawa ng mabilis? Di sana hindi tayo inabot ng almost years na naistorbo tayo, na bala tayo. Hindi natin maipasok yung mga sasakyan natin sa mga kabahayan natin. So, ano pong ibig kong sabihin? Kapag wala kang focus, wala kang matatapos. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, you must have focus. Dapat ay one step at a time. Mag-focus ka muna sa isang bagay at pagka tapos na, then tsaka ka mag-proceed doon sa ibang mga bagay pa. Then, pangalawa, ay ano bang naitutulong ng focus sa atin? Focus helps us work better. Ang focus po, hindi lang siya tumutulong para mapabilis natin kung ano yung ginagawa natin, kundi ang focus din ay nakakatulong para magawa natin ng maayos kung ano yung ating mga ginagawa. Nasubukan nyo na ho ba na habang kayo ay naglalaba ay nagluluto, at habang kayo ay nagluluto ay namamalansya, at habang kayo ay namamalansya ay gumagawa ng assignment ng inyong anak, at habang kayo ay gumagawa ng assignment ng inyong anak ay nagpapadede. Grabe, ay multitasking ka. Even si Jesus hindi niya ginawa yung ganong style. O kaya naman, nag-aaral ka, tapos habang nag-aaral ka, nagjojowa ka, tapos nagbabarkada ka pa, tapos nagbibisyo ka pa. At ang dami po pang mga extracurricular activities, miyembro ka pa ng mga varsity sa school. Malamang na hindi ka makakuha ng mataas na grades kapag ganun ang iyong ginawa. Ako nga po noon ay mahina na nga ako sa school. Tapos ang ginawa ko ho, ano ba yung sa mga newspaper sa school? Sumali pa ako doon. Tapos ang ginagawa ho naman nung pinaka-leader namin, lagi akong tinatawag. Sa time naman ng English at sa time ng math, doon ako excuse. At kailangan naming gawin yung dahil ilalaban nga sa mga contest, sa mga division. Ako na may tuwang-tuwa. Pero hindi ho ako nakapag-perform ng maayos sa aking pag-aaral, at ako po ay hindi ko
naayos yung aking pag-aaral dahil ako po ay defocus. So ano pong ibig kong sabihin? Tayo, hindi natin talaga magagawa ng maayos kung ano yung ating ginagawa kung wala tayong focus. Imagine mo, pagsasabay-sabayin mo yung pagluluto, paglalaba, pamamalansya. Mamaya, yung sinigang naging prito. Yung nilaga, biglang naging sinaing. Hindi mo magawa ng ayos, di ba? Hindi ka makapag-perform ng ayos. Maging sa iyong trabaho, pag ang daming mga ipinapagawa ng mga tao, mamaya mali-mali yung iyong mga tinatype, no? Pag ang daming mga ipinapagawa sa iyo na sabay-sabay, mamaya yung para dito mo na ilagay. Tapos yung para dito mo na ilagay sa kabila. Nalito ka na tuloy. So, even si Lord, hindi niya pinagsabay-sabay ng isang gawaan ang mundo. Napansin niyo po ba? Pwede namang magkaroon ng lahat ng kahit na ano sa mundo, tao, sa loob ng isang araw. Hindi naman gano'n eh. Di ba? Isa-isa lamang. Nag-focus muna sila. Yung first day, saan muna si Lord nag-focus? Let there be light. And there was light. O, di tapos na yon. Pag tapos na, din nag-proceed naman si Lord doon sa paghihiwalay noong langit at saka noong earth para magkaroon ng kalawakan. O, tapos yun, tinawag niyang langit, yung itaas, tapos lupa, yung ibaba. Pagkatapos nun, tapos na, nag-proceed si Lord sa panibagong creation uli, sa pag-create. Hindi niya pinagsabay-sabay ng sabay-sabay. God na siya, pero nag-focus muna siya sa isa-isa muna. Tayo, gusto natin pagsabay-sabay natin lahat. Akala natin, kapag pinapasabay-sabay natin, mas magagawa natin ng maayos yung ating ginagawa. Pero ang totoo, mga kapatid, ay napapagod lamang tayo, pero hindi natin nagagawa ng tama at maayos yung ating ginagawa. So, kapag ka po tayo, mga kapatid, ay merong focus. Kapag tayo po ay merong focus, yung pong ating pong ginagawa, nagagawa natin ng merong excellence. Merong excellence. You can do your work with excellence kapag ikaw ay nakapokus. Kaya pansinin niyo si Paul, tingnan niyo yung ministry ni Paul. Si Paul ay nakagawa ng maraming mga books. Si Paul ay, sabi niya ay, naging successful si Paul, sabi ng Bible, sa dami-dami ng mga apostol, ang dami niyang mga achievements. Meron siyang excellent ministry. Pag tiningnan ninyo po yung kanyang writings sa English, doon sa Philippians chapter 3, verse 13, itong sinabi niya, "Brothers, I do not consider myself to have taken hold of it." Pansinin niyo yung kasunod na sentence, "But one thing I do." Ibig sabihin, lumang panahon ho yan. Lumang panahon. Wala pang mga AI, wala pang mga nagtuturo ng mga financial literacy or whatever. Wala pang mga motivational speaker noon. Pero, noong pang panahong yon ay naimbento na ang focus at naimbento na kung gaano ito kahalaga. Ina-apply na sa buhay ng mga tao. Kasama na sa principle. Kung gusto mong magawa ng maganda yung iyong ginagawa. Kaya sabi ni Paul, "But one thing I do, forgetting what is behind and reaching forward to what is ahead." Meron po siyang focus. Saan lang siya nakapokus? Doon sa ipinapagawa ng Diyos. Kaya nagawa niya yun ng maayos. Kaya hindi nagiging magulo ang iyong trabaho pag mayroong kang focus. Pag wala kang focus, halo-halo yan. Kung ano-anong na lang na magawa mo, ay bahala na. Ganun. Pero pag meron kang focus, ang isang bagay na ginagawa mo ay magagawa mo ng maayos. So aside from that, kapag meron kang focus, yung iyong ginagawa ay nagagawa mo ng yung iyong best. Yung quality ng iyong ginagawa. Nakakapag-produce ka ng quality.
doon sa iyong work. Ibig sabihin ay nagawa-gawa mo talaga ng maganda. Imagine nyo po, kung halimbawa po ay kayo ay isang karpintero at maraming nagpapagawa sa inyo ng cabinet. Iba po yung gawa na ang ginagawa ninyo ay yun laang kaysa gagawin ninyo ng sabay-sabay. Minsan nakalimutan mo na palang lagyan ng tornilyo o nakalimutan mo na palang lagyan ng stick wheel o pangdikit o pangkapit, kulang-kulang. Kaya pag i-deliver mo sa customer, yung ginagawa, bakit di ang daming kulang? Ba't igayo? Saka gayon din, napansin ko, pagka halimbawa ikaw ay may restaurant at nagdi-deliver ka ng pagkain, pag ang mga order, yung minimal lang, tama lamang, nakakapag-distribute ka ng ayos ng mga pagkain. Pero pag sabay-sabay, dinagsa ka ng sobrang daming mga orders, minsan hindi mo na maibigay lahat ng order, kulang-kulang na. Yung isa walang kanin, yung isa walang ulam. Bakit ganun ang nangyari? Dahil sa sobrang dami. Kasi may order itong opisinang ito, may order itong dito, may order din yun, nagkahalo-halo na. Minsan, yung order nito doon napapunta at yung order dito napapunta doon. Ba't namin nasabi? Nasubukan namin yun eh. So, ganun po pala kahalaga na meron kang focus. Kapag may focus ka, magagawa mo ng maayos, makapag-perform ka ng maayos sa iyong trabaho, sa iyong school, even sa ministry. Magagawa mo siya ng maayos. Akala natin, pagka tayo ay maraming ginagawa sa ministry, tuwang-tuwa si Lord sa atin, very good, ang daming ginagawa ng aking anak. Nasa music, nasa dance, nasa media, nasaan pa ba? Nasa paghayo, ano pa ba? Nasaan pa? Sa pagdi-deliverance, lahat na, kulang na lang, may corona kang tinik, ipako ka sa cross, ikaw na si Jesus. Kasi ginagawa mo na lahat eh. Dati po noon, gayon po ang ginagawa ko. Sa church, ako po yung nagdidekorasyon, ako po yung, noon, wala pa yung mga projector, sinusulat pa ho sa whiteboard yung mga kanta noong araw. Ako din ho ay nagtutugtog. Ako din ay nagdadrum, ako din ay nagki-keyboard. Ganun po eh. At napansin ko, masipag naman ho ako. From Monday hanggang Saturday, hayo ako dito, hayo ako doon. Pero ako ay napagod. Pero nakita ko po, may resulta din naman, hindi gayong kadami. Pero ang ginawa ko po ay nag-focus ako sa pagme-mentor. Nag-focus ako sa pagme-mentor at pagdi-develop at pagtitrain ng leader. At yung music, ipinasa ko na lang sa ibang tao na hindi na ako gagawa at dun lang ako magko-concentrate. Napansin ko po na nakapag-perform ako ng ayos. Meron naman kahit pa paano, meron akong na-achieve kay Lord. So ang focus po ay nakakatulong para mahagawa mo kung ano ba talaga yung kailangan na dapat mong gawin. Si Jesus po, doon sa Lucas chapter 10, verse 38 and 42, ay pumunta sa bahay ni Martha at saka ni Mary. Familiar sa inyong story na ito. Pero kinuha ko po ito para tingnan natin gaano kahalaga na mayroon tayong focus. So, ang ginawa ni Martha, siya ay nag-serve, samantalang si Mary naman, habang nagtuturo si Jesus, ay nag-focus lang siya sa pakikinig. At si Martha naman nandoon sa kusina. Yan. Nagtatadtad ng relleno, naghihiwa ng mga carrots, mag-isa lang siya doon, walang katulong. Yan. Tapos nagluluto ng pansit, tapos nagbabalot ng turon, tapos nagpiprito, tapos nagluluto ng adobo. Yan. Ay, ang nangyari ay napagod siya. Napagod. Di ba? Tapos nung napagod siya, nagreklamo. Panginoon, sabihan niyo nga po yung kapatid kong yan na baliwala ba sa akin ako pinababayaan na sa kusina. Kapatid, parang ang dating, walang ginagawa yung kanyang kapatid. Akala niya, sa ginagawa niyang yun, dahil napakasipag niya kakampihan siya ni Lord. Oo, tama ko, ba't nga kapatid mong yan, hindi ka malaman tinutulungan. Pagod ka na. Pero ang ginawa ni Lord, sa halip na kampihan siya, ni-rebuke pa siya. Ano sabi sa kanya? Martha, Martha, ikaw ay nababalisa ka at abalang-abala. Saan? Saan? Banggit natin, maraming bagay. Sometimes kasi, akala natin, pag sobra natin ginagawa,
Matutuwa na sa atin si Lord. Oo, wala namang masama doon sa maghanda. Pero dapat isimplify mo na lamang. Ibig gagawin mo pang turon, ilaga mo na lang yung saging at habang nabulak, di nakikinig. Yung mais, ilaga mo na lang, huwag mo nang ihawin. Yung hihimayin mo pa isa-isa, gagawin mo pang, pinahihirap ang buhay. Huwag mo nang pahirapin. Simplify your life. At mag-focus ka talaga doon sa talagang importante. Kasi noong time na yon, yung time na yon ay oras ng pakikinig. Oras ng pakikinig ng salita ng Diyos, hindi oras ng paggawa ng kung ano-ano. Kaya kung oras ng pakikinig ng salita ng Diyos, di mag-focus ka na lang muna sa pakikinig ng salita ng Diyos. At iba din naman yung oras na pagtatrabaho, magtrabaho ka. Hindi mo, huwag mo pagsabay-sabay yung work, tapos doon ka magdi-devotion sa iyong work, tapos doon ka pa din magpe-pray sa iyong work, tapos sasabihin mo, ang daming distraction sa aking prayer, at sa aking pagbabasa ng Bible. Sandali. Ikaw ay nasa school para mag-aral, o nasa opisina ka para magtrabaho, hindi para mag-devotion. Ang devotion sa bahay ginagawa pag madaling araw, yung wala ka pang trabaho, yung tulog pa ang lahat. Nakuha niyo po ibig sabihin? So, si Martha, sa halip na siya'y kampihan ni Lord, dahil siya'y masipag, na-rebuke pa. Kasi nga, yung oras na yun, hindi naman yung oras para sa ibang bagay eh. Yun ay oras para mag-focus ka lamang sa isang bagay at yun ay ang salita ng Panginoon. Kaya mapapansin ninyo, si Mary, hindi siya nadidistract. Sa palagay ninyo, hindi kaya alam ni Mary yung problema sa bahay? Alam. Kaya lamang, she never allowed herself to be distracted by so many things. Siyempre, kapag siya ay nakapokus doon, ang daming hugasin, ang daming mga lulutuin pa, madidistract ka, hindi ka makakakonsentrate. Kaya napapansin nyo, parang ganito napapansin nyo, no? Pagka, noong mga unang mga anniversary sa church natin, mga 1st, 2nd, 3rd, 4th, yung mga tao sayang-saya, blessed na blessed sila, ang ganda ng anniversary, ako po depressed. Kasi bakit? Ako ang may hawak ng program. At bawat nagkakamali na sasabihin na parang hindi ako at ease. Kaya ako depressed. Yung mga tao blessed, yung mga kasama ko blessed, ako hindi. Kasi ako may hawak ng program. Ako yung nagmamando na dapat gawin sa program. Pero nung ginawa ko, ipinasa ko sa iba yung aking ginagawa at ako ay nag-focus lamang doon sa pag-i-entertain ng ating mga guests. Na-enjoy ko yung ating anniversary. Ano pong ibig kong sabihin, mga kapatid? Hindi natin kailangan gawin ang lahat ng bagay ng sabay-sabay. Yung mga bagay na hindi natin kaya ipagawa natin sa iba at gawin lamang natin kung ano yung bagay na talagang nakatalaga para sa atin. Si Mary, mga kapatid, alam niya yung dapat alam po natin kung kailan yung oras ng pagtatrabaho, dito ka magtrabaho. Yung oras naman ng pakikinig ng salita ng Diyos, kaunti na nga lamang yung oras, linggo ka na nga lang makakapakinig. Tapos, hindi ka pa makikinig. Yan. Kaya ano ang nangyari kay Martha? Siya po ay distracted. Na-rebuke. Distracted na nga, na-rebuke pa ni Lord. So, ano ang kailangan po natin gawin? Ang kailangan po natin gawin, mga kapatid, ay yung oras na dapat ay makinig ka ng salita ng Diyos, ay mag-focus ka lamang muna sa pakikinig ng salita ng Diyos. At isang tabi mo muna yung iyong gawain. Halimbawa, nandito ka ngayon. Niisip ko, ang dami kong labahin. Ako, mamamalansyap ako. Pag-uwi, ako, magluluto pa ako. Pag-prepare ko pa yung mga bata, ano kanilang gagamitin bukas. Hayaan mo muna. Sabi nga ni Jesus, sapat na sa bawat araw ang kanyang suliranin. Pag binasa ninyo yung Matthew chapter 6, verse 24, 25, 26, sabi doon sapat na sa bawat araw. Sa kanya na mo naalalahanin yung para bukas. Ang isipin mo muna yung ngayon. Kumakain ka pa lamang, ano bang uulamin natin mamayang gabi? Huwag na problemahin yun. Di ka pa nga tapos kumain yun eh. Problemahin mo na yun. Ano namang uulam. Nangyari ba sa inyo yun? O sa akin lang yata nangyari. Minsan di ba gano'n, no?
Hindi pa tayo tapos ng agahan, problemahin. Sabi ni Jesus, saka mo na lang muna, problemahin yung para ng bukas. Ang isipin mo muna yung para ngayon, para hindi ka ma-stress. Para ang buhay mo ay gumaan. So, ang pangatlo, mga kapatid, kapag ikaw ay may focus, you are working smarter, not harder. Ano po yung working harder at saka yung working smarter? Ibig sabihin ng working smarter, yung nagagawa mo ng ayos, yung iyong ginagawa, pero nang hindi ka pagod o hindi ka hirap o hindi ka na-stress. Yung working harder, talagang sinisipagan mo, ginagawa mo ang lahat, sinusolo mo ang trabaho, at iniisip mo na sa gayong bagay, ay ikaw ay magiging matagumpay kapag ginawa mo ang lahat ng trabaho. You are just working harder. Tapos sa ginagawa mong yon, sinasacrifice mo yung pagpupuri mo kay Lord, pagbabasa mo ng salita ng Diyos, di mo nagagawa, dahil iniisip mo, kailangan mong tapusin ang lahat ng iyong ginagawa. You are, tapos, pag ikaw ay nanghina, dahil nga hindi mo inuuna ang Panginoon sa buhay mo, tapos ikaw ay magrereklamo. Di ba si Mary, gawa ng gawa. Tapos, nung mapagod, siya ay nagreklamo. Martha, working harder. Pag ikaw ay nanghina, wala kang mapagkuhanan ng kalakasan. Pero kapag bago ka magtrabaho, gumawa ng anumang bagay, ay inuuna mo muna ang presence ng Lord, ang direction ng Lord. Bago mo gawin ang lahat ng bagay, humihingi ka muna ng kalakasan. You are working smarter. So, basahin po natin yung Lucas chapter 10, verse 41. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Sabi ng verse 42, ngunit, isa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay may focus, kapanig mo ang Diyos. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, nasa panig mo ang Diyos. Kapag meron kang focus. Okay. So, ang pangatlo, ulitin natin, no? What are the benefits of staying focused? Number 1 ay focus helps us to work faster. Pangalawa, focus helps us to work better. Okay? And then last, focus helps us accomplish more. Dahil ikaw ay may focus, nagawa mo ng mabilis yung gagawin mo sa isang oras, natapos mo lamang sa loob ng 15 minutes dahil nakafocus ka. Dahil ikaw ay may focus, nagawa mo ng maayos ang iyong mga ginagawa, hindi sabog, hindi watak-watak. Ano ang resulta? Ang resulta nito, mga kapatid, ay mas marami ka pang magagawa. Dahil natapos mo ang iyong trabaho ng maikling oras, marami ka pang oras para magawa ang iba pang mga bagay. Dahil marami ka pang oras na natitira, marami ka pang magagawa. At dahil marami ka pang magagawa, dahil may natitira ka pang oras, marami kang maa-achieve. Nakukuha niyo po, yun po ang kahalagahan ng focus. Kapag ginawa natin ng sabay-sabay, yung trabaho, lalo tayong walang matatapos. Dahil divided ang ating strength, ang ating energy, at divided ang ating lakas. At limited po ang kakayahan natin. Kaya hindi natin magagawa ang lahat. Siyempre, kailangan pa rin natin tumulog. Kailangan pa rin naman natin magpahinga. Kung papansinin natin, ang ating Panginoong Jesus, siya po ay nagminister lamang dito sa lupa nung siya ay maging tao, sa loob lamang ng humigit kumulang 3 taon. Pero sa loob ng 3 taon ng kanyang
pagmi-ministry, magugulat kayo, mga kapatid, doon sa achievement. Sa loob lamang ng 3 years, ang dami niyang na-achieve. Paano mo nasabi, Pastor? Basahin mo yung John chapter 21, verse 25. Basahin natin. At marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat, sa palagay ko'y hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na maisusulat. Sobrang dami nga ano. Sobrang dami na kanyang nagawa. Bakit daw hindi magkakasya sa buong daigdig yung kanyang mga ginawa? Ang tanong, bakit siya nakagawa? Ba't nakagawa siya ng maraming bagay? 3 taon lang naman. 3 taon lang naman yung allotted sa kanya ng Ama para sa ministry. Yes, nabuhay siya ng 30 years bilang isang normal na tao, nag-aral, nagtrabaho, tumulong sa pamilya. Then, pagtungtong niya ng 30 years old, yun na po yung age of maturity na siya ay kinakailangan ng pumasok sa ministry. Dahil ang calling ng mga Levita, mga priest, after 30 years, pag ikaw ay age 30 na, ikaw ay pwede ka na, qualified ka na mag-serve as priest, yan, as rabbi. Ayun, kaya 3 years lang kasi after 3 years, di ba sabi ipinako na siya sa krus. Pero sabi diyan, ang dami niya nagawa. Ang tanong ay bakit? Bakit madami siyang na-achieve sa loob ng 3 taon lamang na yon? God siya kasi, Lord siya Hindi nga. Ipinakita po ni Jesus ang kahalagahan ng focus. Jesus focused only His mission. Nag-focus lamang si Jesus sa kanyang mission, wala nang iba. Basahin po natin yung Matthew chapter 15 verse 24. Si Jesus po ay pumunta sa isang lugar ng mga hintil. Ayaw niyang ipabatid o ipaalam sa sino man tao na naandoon siya kasi tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. So ang focus ni Jesus ay mag-disciple, makapag-develop ng mga taong magiging katulad din niya. Mga taong makakatulong niya. Ngayon, kaya nga lamang po, nag-leak. Nag-leak na siya pala'y naaroon. Nalaman ng isang babae na ang kanyang anak ay mayroong karamdaman may sapi. Ngayon, nakiusap yung babae. Pero ayaw pansinin ni Jesus yung pakikiusap ng babae. Kaya yung babae nagiging magulo. Pero si Lord, hindi niya pinapansin. Sabi ng mga alagad ni Jesus, Lord, siguro may seminar sila. Yung babae, habang nagtuturo si Jesus, ang ingay-ingay. Sabi ng mga disciple ni Jesus, Lord, pagbigyan niyo na para umalis na, tumahimik na. Ano ang sabi ni Jesus? Ano ang sabi ni Jesus? Sa mga naliligaw lamang na tupa ng sambahayan ng Israel, lamang ako sinugo. Pag basta ninyo babasahin yan at hindi ninyo uunawain yung context ng kwentong yan, para bagang lalabas na si Jesus ay may pinipili na tao na meron siyang paborito lamang na gustong tulungan at ang iba'y ayaw niyang tulungan. Akala ko ba, Pastor, si Lord ay mahal niya ang lahat ng tao at gusto niyang tulungan. Bakit yung babaeng yun ayaw tulungan ni Jesus? Parang ang suplado naman ni Jesus. Ayaw tulungan yung babae, nangangailangan niya ng tulong. Alam niyo po kung bakit? Ang ipinakikita po ni Jesus doon ay yung kahalagahan ng pagkakaroon ng focus. Kung lahat ng namamalimos dyan sa karsada ay bibigyan mo, wala ka nang maipon. Diga? Lahat ng nangangailangan, tutulungan mo. Hindi mo kayang gawin lahat yon. Okay? Bakit? Sabi ni Jesus, sa mga tupa lamang ni Israel ako sinugo. Bakit po? Dahil yun naman talaga ang kanyang misyon. Ang hanapin ang nawawalang tupa ni Israel. Bakit? Ay 3 taon lamang siyang magmi-mission sa mundo. Ang talagang mission niya is to save the world on the cross of Calvary. Yun talaga.
At yung mga magpagaling ng mga may sakit, mag-deliverance na mag-deliverance, magbautismo ng magbautismo, hindi na yung trabaho. Trabaho na yon ng mga tinetrain niyang disciple. Trabaho na niya yon. Trabaho na nila yon. Pero si Jesus, nag-concentrate lang siya sa pagdidevelop ng mga leader. Doon lang siya nag-concentrate. Yung mga nangangailangan ng deliverance, pagpapagaling, ang gagawa na nun, yung mga taong itinrain niya. Kaya ka nga nag-train ng mga tao, para sila ang gagawa noon. Kaya mo nga sila binigyan ng kahusayan para silang gumawa noon. Tapos ikaw pa rin ang gagawa. Parang ganito, kumuha ka ng katulong, ng tagalaba, ng tagaluto, tapos ikaw pa rin ang gagawa ng lahat ng trabaho. Di ang nangyari, lalo kang napagod. Hindi mo magagawa kung ano yung talagang importante na talagang dapat mong gawin. Ang ibig sabihin po ng verse na yan ay nagpapatungkol sa focus. May focus siya. At ipinakita ni Jesus kung gaano kahalaga ang focus. Kaya pala marami siyang na-achieve. Sabi ng John, chapter 9, verse 4, kailangang gawin natin ang mga ipinapagawa nang nagsugo sa akin habang may araw pa. Habang may araw pa. Sabi po ay darating ang gabi kung kailan wala nang makakagawa noon. While there is time, gawin mo na yung trabaho. May kasabihan tayong, ano ba yun? Sa kasabihan, yung magagawa mo ngayon, huwag mo nang ipagpabukas. Yun po yun. Nag-focus ang Panginoon doon sa task na ipinapagawa sa kanya ng Ama. Then, pangalawa, mga kapatid, mapapansin natin that Jesus taught His disciple to stay focused. Even yung mga disipulo ni Lord, tinuruan din niya na sila ay dapat ay magkaroon ng focus. Naalala ba niyo ba yung nung sinugo sila ni Jesus, tapos pag may nakasalubong kayo, huwag ninyong batiin. Parang si Lord nagtuturo ng maging suplado yung mga disciple. Huwag mong batiin, basta hanapin nyo lang yung nawawalang tupa ng Israel. Pag kami nagsalubong sa inyo dyan, huwag nyo batiin, diretso lang kayo. Ang ibig sabihin po ng mga katagang yun ay mag-focus kayo. Huwag nyo pansinin yung distraction. Now, sinugo ni Jesus doon sa Matthew 10, 5, 6, yung kanyang mga disciples. Pansinin nyo po, yung 12 na kanyang sinugo, ay ano daw po ang sinabi niya? Pinagbilinan niya na huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o ng alinmang bayan ng Samaritano. Sabi ng verse 6, sa halip, hanapin nyo ang mga nawawalang sambahayan ni Israel. Pag tiningnan ninyo lang, basta lang nyo po binasa at hindi nyo po inanalyze, parang lumalabas na si Lord hindi mahal ang mga Samaritan, hindi mahal ang Gentile. Mahalang niya ang mga sambahayan ni Israel, ang mga Hudyo. Kaya pumasok sa isip ng mga Hudyo, sila lang ang mahal ng Diyos Hindi mahal ang Samaritano, hindi ba? Mahal. Kaya nga inaaway sila lagi, ginigera. Nagseselos yung mga ibang tao sa kanila. Kaya kasi sinasabi nila, sila lang yung mahal ng Diyos. Ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, itinuturo ni Lord, if you want to achieve more in life, focus on one thing. Hindi mo kayang iligtas ang lahat ng tao. Ako hindi ko kayang iligtas lahat ng tao sa Pangasinan. Ano ang itinuturo dyan? Anong itinuturo dyan ng Panginoon? Mag-focus ka lang doon sa iyong target market. Mag-focus ka lang doon sa kaya mong gawin. At yung hindi mo kayang abutin, hayaan mong ibang umabot doon. Paano naman, pastor? Sino ang aabot sa mga hintil? Huwag kang mag-alala. Inihanda na ni Lord si Apostle Paul sa mga Gentile. Di ba siya ay apostle to the Gentile? Paano naman po yung Samaritano, pastor? Huwag kang mag-alala. Pinrepair ng Lord si Philip para siyang umabot sa mga Samaritano. Kaya ang focus, ang concentration noong 12 disciple, doon lang sila sa nawawalang tupa ni Israel. And because of that, nag-explode ang gawain ng Panginoon.
at lumawak at marami pong naabot. Now, the point is this. If you want to achieve more, you have to stay focused on what God has assigned you to do. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, focus on one thing. Pag ikaw ay mayroong focus, marami kang matatapos. Amen? Palpakan po natin si Lord. So that is the power of focus. So hindi ko po alam, ano ba ang gusto ninyong mangyari ngayon sa buhay ninyo? Kami po sa aming pamilya, meron kaming focus. Iba rin naman yung focus ko sa ministry din, iba din. Sa akin namang personal, iba din yung aking focus sa aking personal life, sa ministry. Dati po noon, ako po ay sumasama sa mga iba't ibang mga organization ng buong body. Wala namang masama po doon. Pupunta po kami sa iba-ibang mga lugar, sumasama po ako sa mga iba-ibang mga gathering outside my horizon. Masama-sama po ako sa iba-ibang mga gatherings. Kaya lang napansin ko po, ang church natin kahit anong prayer ko, hindi ko mapalago. Kaya ang ginawa ko po, ako po ay nag-inactive ako doon sa mga bagay na hindi ko task. At nag-concentrate lamang po ako sa pag-win ng soul, pagdi-disciple at pagdi-develop ng mga leader at pag-mentor ng mga leader. And you know what happened? Ang ating ministry ay nag-grow at nag-expand sa buong Pangasinan. That is the power of focus. At yung mga kasama ko dati, mga kabarkadang sinasamahan ko dati noon, hanggang ngayon, isa pala ang church, gayon pa din ang miyembro. Pero ako, after many years na kami nagkita-kita, I have 65 pastors because I focus on one thing. No, hindi ho yung pagyayabang. Kaya sinasabi ko sa iyo, pinakita ko lang doon na there is power when you have focus. Sa amin naman po, sa aming bahay, sa bahay naman namin, ano naman namin focus sa aming pamilya? Sabi po namin, kami itong huling lipat, dapat bahay na namin yung aming lilipatan. Paano kayang gagawin namin? So, anong focus? Paano kami nag-focus? Di muna kami bumili kung ano, kasi ang focus namin, magkabahay talaga. So, kanya-kanya yan. Yung iba, focus nila, bumili ng sasakyan, di ba? Ang focus na lang iba, mag-around the world. Iba, kami naman, ang focus namin, magkabahay kami. So, dahil doon, lahat ng aming, kung ano mang meron kami, siyempre, hindi namin ibinili ng sasakyan. Kasi nga, ang focus namin ay magkabahay. So, doon namin inipon at doon namin itinilaga lamang muna ang aming resources na meron kami. At dahil doon, kaya kami nagkabahay. Pero kung kami ay hati-hati, baka hanggang ngayon, wala pa kaming bahay. So, ngayon, pag meron kang focus at na-achieve mo na, then you can proceed sa iba namang hindi mo pa na-achieve. Pero hanggat hindi mo pa na-achieve ang isang bagay na gusto mong ma-achieve, mag-concentrate ka muna doon. At pag natapos mo na yon at na-achieve mo na, then, dahil tapos na, you can proceed. Dahil pag pinagsabay, bibili ko sa sakyan, bibili ko sabay-sabay. Naghuhulog ka sa Bombay, nagbabayad ka dito, sa bangko, wala na. Ano mangyayari sa iyo? Ang mangyayari sa iyo, para kang si Martha, na ikaw ay pagod na pagod. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, focus on one thing. Then, pag na-achieve mo na, natapos mo na, then mag-proceed ka doon sa bagay na gusto mo uling matapos. Amen? At pag meron kang focus, tutulungan ka ng Diyos. Sino dito gustong tulungan? Ang Diyos ay tumutulong doon sa mga taong nakafocus. Hindi doon sa defocus. Yung defocus, napapagalitan pa ni Lord. Di ba? Oy, Marta, abala ka sa maraming bagay. Isa lang naman ang dapat kailangan. Sinabihan ni Jesus ang kanyang mga alagad na magkaroon ng focus. Huwag kayong masyadong mabothered sa inyong kakainin, sa inyong mga iinumin, sa inyong dadamitin. Yan ang focus ng mga unbelievers. Pero kayo, dito kayo mag-focus. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness,
And all these things shall be added unto you. Focus on your source. Amen? At yun ay walang iba kundi si Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Father, thank you so much, O Lord, because you teach us, you taught us, Lord, how to have focus in life. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na how to fix our focus. How to fix our focus. Ayan mo po, Panginoon, makikita ng mga tao sa aming paligid ang aming growth. Makikita ng mga tao sa aming paligid ang aming improvement. When you focus on one thing, mas madaling mag-improve ang buhay mo kaysa marami kang ginagawa. Mas mabilis ang development mo sa iyong sarili kapag nakapokus ka lang sa isang bagay na gusto mong baguhin. Yes, kaysa nakapokus ka sa napakaraming bagay. Father, thank you so much. We ask your mighty presence to move in our life. Help us to have focus. Panginoon, yung po mga taong nalilito kung anong uunahin, hindi nila alam kung anong uunahin, hindi po nila alam kung anong mga dapat na gawin. Lord, i-focus mo kami sa kung ano ang dapat. Turo mo sa amin kung ano ang dapat namin gawin. And Lord, hinihiling ko po sa oras na ito, lahat ng nandirito ngayon ay magkakaroon sila ng focus, Panginoon. Yes. Yes, Lord. Yes. Ang mga estudyante ay magkaroon sila ng focus. Ang mga parents dito ay magkaroon sila ng mga focus. Ang mga naglilingkod, O God, magkaroon sila ng focus. Maraming salamat. Yes. Lahat ng distraction, alisin mo ang lahat ng distraction, Lord. Ang aming isip, alisin mo doon sa mga pagtuon sa distraction. Ang aming isip, doon mo lamang dalahin, Lord, sa iyong plano. Thank you so much. Ilagay po natin ating kamay sa ating puso. Tayo manalangin. Sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong banal na salita. Tuturo sa amin para malaman na iyong kalooban. Tulungan niyo po kami na magkaroon kami ng tamang focus sa buhay upang may marating kami. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang magpe-pray. Bless your people, O God, today. Hayaan mo pong ang mga salita ng Diyos ito ay makatulong sa kanila para mag-progress ang buhay nila at makapamuhay po sila ng may katagumpayan sa mundong ito. In Jesus' name, Amen and Amen.